Lumaban si Fang Yi laban sa Heavenly Tribulation, na nagpakawala ng isang malakas na fire slash upang hiwain ang bagyo. Lalong pinatindi ang kanyang lakas, gumamit siya ng isang lihim na teknik upang magpakawala ng isang dambuhalang dark flood. Dahan-dahan, nilamon ng umiikot na dark energy ang magulong kapangyarihan ng bagyo. Nang kumalma ang bagyo, lumutang si Fang Yi patungo sa nagniningning na buwan. Ngumiti ng may kumpiyansa, pinalutong niya ang kanyang mga daliri upang tawagin ang nagkalat na dark energy pabalik sa kanyang katawan. Di nagtagal, kinumpirma ng system na nakatuntong na siya sa unang antas ng Shenyu Realm. Habang hinihigop ng kanyang katawan ang natitirang dark energy, tinalasan ni Fang Yi ang pakiramdam ng bago niyang kapangyarihan. Naramdaman niyang lumawak ang kanyang mga pandama at pakiramdam niya ay naging mismong banal na buwan na siya. Ganap na siyang kaysa sa kapangyarihan ng universo, na madaling nagko-control sa walang katapusang spiritual energy. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago at lumingon siya. Nakaramdam siya ng kakaiba habang ang kanyang paningin ay lumawak upang ipakita ang isang dambuhalang galaxy. Isang sirang system window ang biglang nagpatigil sa kanya, na nagbababalang ang bago niyang Shenyu Realm ay hindi pa matatag. Nagbigay ito ng bagong utos na agad siyang pumasok sa malalim na training upang makapaghanda sa pag-absorb ng mga cosmic storm at mapaghandaan ang mga nakatagong banta sa hinaharap. Nalilito si Fang Yi sa mga hindi kilalang cosmic storm na ito. Lumutang pababa mula sa langit, malalim na nag-alala si Fang Yi. Alam niyang hindi siya pwedeng mag-seclusion ngayon, sa takot na ang kanyang pagkawala ay mag-iiwan sa bansang siya na walang depensa laban sa lumalaking pandaigdigang banta. Pinatigil siya ng system gamit ang isang mahigpit na babala. Kung tatanggihan niya ang training, ang kanyang paglakas ay permanenteng hihinto, na magbibigay sa kanya ng 99% na pagkakataong mamatay at 100% na pagkakataong mawawasak ang bansang siya. Habang nakalutang sa ibabaw ng kagubatan, pinag-isipan ni Fang Yi ang mga nakatatakot na numerong ito. Napagtanto niya kung gaano kalala ang cosmic threat at tinanggap na hindi niya ito kayang baliwalain. Wala siyang pagpipilian kundi makinig. Balik sa base ng Star God Combat Zone, nagdaos ng isang tensyonadong pagpupulong sina Su Qingying, Elder Wu, at Jiaolan upang ibahagi na ang Sealer ay opisyal nang pumasok sa malalim na training. Malinaw na sinabi ni Elder Wu na tungkulin nilang manindigan at pamahalaan ang bansa upang hindi nila maabala ang kanilang commander sa mahalagang breakthrough nito. Isang natatarantang sundalo ang biglang sumira sa kanilang pagpupulong taglay ang isang kagyat na ulat. Ang Lord of the Earth ng bansa B ay sumasalakay sa timog na hangganan ng bansang siya. Nang marinig ito, binanggit ni Elder Wu na mas mabilis na kumilos ang kaaway kaysa sa inaasahan, kaya inutusan niya si Jiaolan na ipadala ang mga puwersa ng Spirit Association gamit ang kanilang backup plan. Matatag na tinanggap ni Jiaolan ang utos at agad na kumilos. Doon sa timog na hangganan, ang mga mandirigma ng bansang siya ay gumawa ng isang higanteng asul na energy wall upang pigilan ang atake, na nagbabala sa Lord of the Earth na tumatawid siya sa kanilang lupain. Sumigaw ang isa sa mga mandirigma, nagtatanong kung sinusubukan ba ng dayuhang Throne Master na magsimula ng isang ganap na digmaan. Lumulutang nang may pagmamalaki sa itaas nila, tumawa ang pinunong may uban ng buhok. Ipinagtanggol niya ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng isinusumbat na pinatay ng Sealer ang tatlong mandirigma ng bansa B, kabilang ang sarili niyang kapatid, at sinabing narito siya para maghayganti. Galit na isinumpa siya ng mga tagapagtanggol ng siya, na sinasabing ang mga mandirigmang ito ay mga kriminal na sumire sa isang secure zone. Kinutya nila ang Lord of the Earth sa pagtrato sa mga magnanakaw na parang mga inosenteng bayani. Galit sa kanilang matatapang na salita, niinsulto ang Lord of the Earth sa depensa ng bansang siya. Niinsulto siya na ang mga normal na gwardya ay nangangahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Sumusumpang papatayin ng mga tagapagtanggol, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng malalaking matutulis na batong sumibol ng marahas mula sa lupa sa ilalim ng mga mandirigma ng siya. Ang dambuhala at matutulis na bato ay humagupit sa baybayin, na bumuo ng isang nakatatakot na pader ng lupa na nagbabanta sa hangganan ng lungsod. Sumabak upang lumaban, isang espesyal na koponan ng mga mandirigma ng siya na naka-green na uniform ang sumugod sa labanan. Pinuri ng squad leader ang mga gwardya at sinabing oras na nila para lumaban.
Lumulutang sa itaas, tumingin ang Lord of the Earth sa mga bagong dating ng may kalituhan. Pinalibutan siya ng plant research team na naglalayong ikulong ang sumasalakay na Throne Master. Pinlano nila ang kanilang pag-atake ng magkakasama, gamit ang kanilang espesyal na military research sa mga mutated plant. Nagpadaloy ang squad leader ng malakas na green energy ng direkta sa lupa, na nagpapalabas ng isang malaki at mabilis tumubong halaman mula sa ilalim. Ang higanting halaman ay nag-anyong dambuhalang monster vines na may nakabukang matutulis na ngipin. Buong pagmamalaking sinabi ng mga tagapagtanggol na ang kanilang lihim na wood weapon ang perpektong counter sa earth powers ng mananakop habang sumusugod ang mga halaman sa kanya. Nangangakong protektahan ang karangalan ng bansang Sia, inutusan ng mga tagapagtanggol ang mga vine na pumalupot at durugan ang malalaking matutulis na batong pader. Mabilis na nahuli ng mga ligaw na vine ang Lord of the Earth, na mahigpit na pumalupot sa kanyang mga braso at katawan sa ere. Nang makitang nakulong ang sumasalakay na Throne Master, itinaas ng pinuno ng plant research ang kanyang kamao at nagdiwang. Kahit naganap siyang nakagapos, ngumiti lamang ang Lord of the Earth. Tinuwanan ang kanilang sinasabi na ito ang natural na counter, madali niyang hinawakan ang makakapal na vine na humahawak sa kanya. Nanood ang squad leader ng may gulat habang ang matitibay na vine ay nagsisimulang matuno at mawasak laban sa walang katapusang kapangyarihan ng mananakop. Nang mapagtanto ang malinaw na panganib, kagyat niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na gamitin ang kanilang pinakamalakas na depensa. Hinampas ang kanilang mga kamay sa lupa, nagpatawag sila ng isang nakamamatay na poison fog, na lumilikha ng isang nakal-alasong pader sa baybayin na idinisenyo upang patayin ang sinumang susubok na pumasok. Walang pakialam sa nakamamatay na patibong, tinawag ng Lord of the Earth ang mga tagapagtanggol ng Sia na mahihinang insekto. Sa isang simpleng titik ng kanyang mga daliri, ganap niyang winasak ang dambuhalang nakal-alasong pader. Isinusumpa ang kanilang nawasak na depensa, tumanggi ang squad leader na sumuko. Sumigaw siya na kailangan nilang pigilan ang mananakop kahit pa kapalit nito ang kanilang mga buhay, na pinamumunuan ang kanyang mga tauhan sa isang matapang at harapang pagsugod. Tumingin pababa sa mga sumusugod na mandirigma. Tinawag sila ng Lord of the Earth na basura at madaling bumuo ng isang higanting bola ng maapoy at dark energy sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang makita ito, nanigas ang squad sa purong takot habang ang dambuhalang atake ay humaharang sa araw. Kasabay ng isang malamig na utos na mamatay sila, inihagis ng Lord of the Earth ang nakamamatay na bola ng enerhiya sa kanila. Ang kakilakilabot na atake ay agad na lumipol sa buong nagtatanggol na squad, na lumikha ng isang dambuhalang pagsabog na nagwakas sa buong baybayin. Ibinaling ng Lord of the Earth ang kanyang madilim na paningin sa isang kalapit na lungsod ng Sia. Pinangalanan niya itong susunod niyang target, na kinukutya ang bansa dahil sa kawalan ng isang Throne Master na magtatanggol dito. Isang madilim na haligi ng enerhiya ang nagbure sa sentro ng lungsod. Sa ilalim ng mga guho, ang mga takot na mamamayan ay magkakasamang nagtago, umiiyak at nagtatanong kung sino ang magliligtas sa kanila. Isang lokal na mandirigma ang tumayo sa harap nila upang harangan ang mga bumabagsak na bato, na nangangakong ang mga tagapagtanggol ay hindi pa sumusuko. Sa kanyang tahimik na training space, si Fang Yi ay nakaupong nagme-meditate sa harap ng higanting buwan. Ang matinding spiritual shock mula sa pagkakaramdam sa atake ay biglang sumire sa kanyang focus, na naging dahilan upang dumuwal siya ng dugo. Hindi pinansin ang kanyang mga pinsala, na pagtanto niyang kailangan niyang ihinto ang kanyang training at makialam kaagad bago maging huli ang lahat.